Gandang araw mga kabugtaw, bagong taon na. Kaya pero hindi muna ako magbabati ng Happy New Year kasi parang gasgas na yan, kagalingan na. Isa pa, hindi pa ako happy. Siguro magiging happy na ako kung may makita akong radical na pagbabago sa ating lipunan, lalo na sa ating gobyerno. Kaya dahil bagong taon, minarapat ko na pag-usapan ang pag-asa o hope na tinatawag. No? Esperanza in Spanish, espoir in French, Hoffnung in German, Speranza in Italian, spes in Latin, from spero, sperare, spectare, to see. Ibig sabihin na pag umasa ka pala, may nakikita ka. No? Sa Greek, elpida. No? Pida, uh, parang matigas pero lumambot, no? Karoon ng pag-asa. Ang hindi madaanan ay madadaanan. Sa Chinese ay Chiwang. Very interesting ang karakter sa Chinese ng pag-asa kasi may karakter to be vigorous, maging maliksi. No? Pag umasa pala, kailangan maliksi, huwag matamlay, huwag malungkot, maging masaya. Space to see, may nakikita ka. Pero ano bang nakikita ko ngayon? Ang nakikita ko ngayon, puro giyera, corruption sa gobyerno, kahirapan. Alam mo, dati pag nag-grocery ako December 24 at December 31, ang daming tao sa supermarket, at saka ang haba ng pila sa cashier. Pero ngayon, halos walang tao, halos walang pera. Talagang hudyat ng kahirapan. Dati, pag alas 12, grabe yung paputok. Hanggang alas 2, alas 3, nagpapaputok pa. Ngayon, siguro 20 minutes, 30 minutes, wala na. Saka hindi masyado ewan ko lang sa lugar nyo, pero sa amin, marami rin, pero hindi masyado ikumpara sa nakaraang taon, no? The American empire is also declining, and many analysts like Professor Richard Wolff at si Jeffrey Sachs, mga Amerikano to, say that the Americans are still in denial na palubog na yung empire nila. Pero nakakalungkot dito, America will go down and they will take the world with them. How? Of course, through wars, no? Hilain nila pababa ang mundo, no? Ay, milyon ang namatay sa Ukraine. Ngayon, inihanda ng kano itong Pilipinas para iisa lang sa China. Pero marami pa rin atin. West Philippine Sea atin to. Yung beses ko na sinabi, with nobody owns the sea. Oh? Israel is continuing with its expansion to Syria, to Lebanon. Ito talaga nagpapagulo sa mundo mga Zionist dyan sa Israel. Hindi lahat ng Israeli support Zionism. In fact, may mga rally sa Israel condemning Zionism. Ito yung paniniwala na ang misaya nila ay darating sa katapusan ng mundo. Kaya mga Zionist na multi-billionaire, mga nasa posisyon, they're working very, very hard to bring about the end of the world para dumating na yung misaya nila. Yan ang pinaniniwalaan nila, no? It seems to be very dim. May mga kaibigan akong analyst, marami na silang kwento sa akin, nagkakatotoo, at saka these people are very sharp. May posibilidad daw na baka tumagal pa si BBM matapos yung termino niya. Pag nangyari yan, ubos ang kaban ng bayan, ang papalit sa tambaluslos. Nako, ewan ko kung may natira pa kay tambaluslos para limasin. Oh? Parang kung tingnan mo, madilim. No? Madilim. Pero bilang estudyante ng filosofiya, hindi ko maiwasan tingnan itong pag-asa sa punto de vista ng filosofiya, lalo na sa punto de vista ng isang paborito kong pilosopo na ang pangalan ay si Gabriel Marcel, isang Pranses. No? Kasi ayon kay Gabriel Marcel, to hope is not to hope that things will get better. It can get worse. But to hope
is to stay in the presence. No? Uh, Ibig sabihin, parang yung konsepto niya rin ng fidelity, katapatan. According to Marcel, fidelity does not necessarily mean constancy. Ang isang halimbawa niyan dyan, yung sa araw ng kasal, yung bride sa groom, full of hope, full of happiness, full of enthusiasm. No? Pero along the marriage, hindi maiwasan magkasala ang isa sa kanila o ang dalawa sa kanila. No? So, you cannot be constant. But to be faithful means again to stay in the presence. In other words, in a very simple language, walang iwanan, in spite of, despite of, kahit sino pa nagkasala. Ganon din sa pag-asa. No? Kahit madilim, walang iwanan kanino. Siguro sa mga community natin na umaasa, higit sa lahat, importante din kay Marcel na itong hope, fidelity is only possible if nourished by love. Ano ba yung love? No? Letting the others be, taking good care of each other. In fact, yan ano nag, uh, nag, kakaiba ang Christian ethics sa Darwinian ethics. Sa Darwinian ethics kay Charles Darwin, survival of the fittest. Pag mahina ka, wala, iwan ka. Pero sa Christian ethics, we are taught to take care of the poor, the weak, no? But which was, of course, the virtue of Jesus, the embodiment of love. By the way, Jesus of Nazareth, Christianity, especially Catholicism, are three different things. Huh? In the first place, Jesus never intended to put up a church. That's according to my professors in Spain who are Catholic priests and are Bible scholars. No? And this is only possible kasi ba't ba natin to ginagawang advocacy yan sa natin if the motivation is not love, meaning the love of neighbor, no? The love of the weak, the love of the poor. At yung ginagawa ng gobyerno, they make the poor poorer, they make the weak weaker. That's why we are angry. No? If your motivation is class envy, wala yan, di tatagal yan. No? Sabi ni Max Sellers, the radicals of today are the conservatives of tomorrow. Tingnan mo yung mga aktivista noon. Nung nakapwesto, ganun din, corrupt din. Nagpayaman din. Kasi ang motivation of their anger is class envy, inggit. No? Inggit sila sa kotse, sa bahay, sa mga bag, na mamahalin, sa mga bakasyon. Pero nung nagka-pwesto rin sila, ganun din. Kasi ang motivasyon is not love, but class envy. Marami yan sa mga aktivista. And it's difficult to sustain this advocacy unless we are motivated by love of neighbor. Only then we can hope. No? Only then we can be faithful. No? Only then we can work for social justice. Kaya, space, may nakikita. Hope, to hope. No? May mga signs of hope din. Itong BRICS. No? In fact, NATO is disintegrating already. Turkey, a NATO member, is joining BRICS. No? Ang Pilipinas nang ayaw sa BRICS. Ang military, medyo hati na rin. No? Ang mga junior officers, iba na rin yung Claymore. At tingnan natin, sabi nila, may iwan yung mga general pag di sumama. Kasi nakikita na rin nila ang kababahuyan ng nangyayari ngayon. So parang may taglay din ng pag-asa. Sa January 13, may malaking rally ang INC, Iglesia ni Cristo sa Samahan ng Jesus is Lord, Kingdom of Jesus Christ, marami pang iba. Kaya ngayon pa lang, pinapalaganap na nila itong virus na to para matakot mga tao lumabas. May mga advisory na, hindi naman totoo yun. No? Ganon ka-demonyo. Pero, in spite of the evil, we push through. No? We never lose hope. Kasi kahit sa theology, the greatest evil that can happen to a person is despair, yung mawala ng pag-asa. Hindi yung mamatayan ka, masunugan ka, pero sa oras na mawalan ka ng pag-asa, wala na. Everything crumbles. That's why we continue. Madilim, pero may nakikita akong liwanag. Pero sa kadiliman, ang mensahe ko sa bagong taon na to, naalala ko yung Chinese saying, it's better to light a candle
than curse the darkness. So in this 2025, patuloy ang bugtaw and at patuloy ang pag-iilaw natin ng kandila. It's better to light a candle than curse the darkness.